Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Secret Life of Pets. Nagsisimula ang kwento ng pelikula sa gitna ng New York. Isang aso na lahing Jack Russell Terrier na nagngangalang Max ang masayang naninirahan kasama ang kanyang amo na si Katie. Sa kabila ng kanilang masayang pagsasama, tuwing umaalis si Katie sa apartment ay nalulungkot si Max at buong araw siyang naghihintay sa pintuan hanggang sa makabalik ang kanyang amo. Kapag umaalis ang mga tao sa gusali upang gawin ang kanilang mga gawain, ang mga alagang hayop naman ay naiiwan sa bahay. Kapag wala na ang kanilang mga amo, sinasamantala nila ang kalayaang gawin ang anumang gusto nila. Habang naghihintay si Max sa pagbabalik ni Katie, lumalapit sa bintana ang pusang si Chloe at kinakausap siya tungkol sa kung saan kaya pumupunta ang mga tao. Maya-maya ay dumating din ang iba pa niyang kaibigan dala ang paborito niyang bola at nagsimula silang maglaro. Pagsapit ng gabi ay bumalik si Katie sa apartment at labis ang saya ni Max nang makita siya. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang ipakilala ni Katie ang bagong aso na dinala niya upang maging kasama ni Max. Ang aso ay si Duke, isang malaking bearded collie. Nang makita ni Max ang bagong aso ay agad siyang nagalit at gusto niya itong paalisan sa kanyang teritoryo. Ngunit si Duke ay napakapalakaibigan at agad niyang dinilaan ang mukha ni Max na lalo pang nagpaasiwa sa kanya. Nagsimulang maglibot si Duke sa apartment na parang siya na ang may-ari nito. Nasira pa niya ang paboritong bola ni Max. Nang oras na ng pagtulog, naglatag si Katie ng kumot sa sahig para kay Duke at pumunta sa banyo, kaya naiwan ang dalawang aso upang mag-usap. Habang sinusubukang matulog ni Max, kinakausap siya ni Duke at sinasabing mas komportable ang higaan ni Max. Hiniling pa nitong magpalitan sila ng tulugan. Agad itong tinanggihan ni Max at sinabi niyang sa lumang kumot na lamang matulog si Duke. Ngunit hindi pumayag si Duke at humiga pa siya sa ibabaw ni Max hanggang halos madaganan ito. Dahil dito ay tumakbo si Max kay Katie at sinubukang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi naiintindihan ng babae ang kanyang tahol. Naiintindihan naman ni Duke ang sinasabi ni Max at nagalit siya, kaya tinakot niya si Max at sinabing balak niya itong paalisin. Kinabukasan ay ayaw sana ni Max na umalis si Katie, ngunit hindi niya naiintindihan ang kanyang tahol at pumasok pa rin ito sa trabaho. Pagkaalis ni Katie, kinain ni Duke ang lahat ng pagkain sa mangkok niya at pati ang pagkain ni Max, kaya nagutom ang maliit na aso. Habang nagrereklamo si Max, lumabas mula sa bentilasyon ang guinea pig na si Norman. Hinabol ito ni Duke at aksidenteng nabangga ang pader, dahilan upang matambo at mabasag ang paboritong plorera ni Katie. Nang makita ni Max ang nabasag na plorera, naisip niyang magagalit si Katie kapag nakita ito. Kaya nagkaroon siya ng ideya na gawing mas magulo ang bahay upang si Duke ang mapagbintangan. Dahil dito ay nagsimula siyang kontrolin at takutin si Duke upang sundin siya. Kalaunan ay dumating ang dog walker at isinama ang mga aso sa Central Park. Doon tinanggal ng lalaki ang mga tali ng mga aso upang makapaglaro sila. Ngunit bago pa matanggal ang tali ni Max, may dumating na kakilala ang lalaki kaya naiwang nakatali si Max. Patuloy pa rin siyang nang-aasar kay Duke at pinilit niya itong maghanap ng patpat. Habang naghahanap si Duke ay nakakita siya ng butas sa bakod na ginagawa pa lamang. Dinala niya roon si Max at hinila ito palabas ng parke. Pagkatapos ay pumunta si Duke sa isang eskinita at itinapon si Max sa loob ng basurahan. Ngunit nang umalis siya, biglang lumabas ang dalawang pusa mula sa basurahan at itinapon palabas si Max. Nang subukan ni Duke na bawiin ang collar niyang ninakaw ng isang pusa, tinawag ng pusa ang marami pang pusa. Napalibutan ang dalawang aso at napilitang tumakas si Duke, at iniwan si Max na takot na takot. Nagtago si Max sa isang basurahan ngunit kinuha siya ng mga pusa at pinaglaruan. Itinapon nila siya sa hangin, isinabit sa sampayan ng damit at napasok sa loob ng isa pang damit. Nang tuluyang matanggal ang collar niya, bumagsak siya sa lupa. Maya-maya ay bumalik si Duke habang hinahabol ng animal control, kaya nagsitakbuhan ang mga pusa. Nahuli ng mga tao ang dalawang aso at dinala sila sa animal pound. Habang nasa kulungan sa sasakyan, nagrereklamo si Max. Ngunit napansin niyang tahimik si Duke at mukhang takot. Ikinwento ni Duke na matagal siyang nanirahan sa animal pound at natakot siyang bumalik doon dahil baka hindi na siya muling maampon. Samantala sa apartment, nalaman ng kaibigang aso ni Max na si Gidget na nawawala siya.
Kaya nagpasya siyang hanapin at iligtas ang kanyang kaibigan. Sa kabilang banda, habang dinadala sa pound ang mga aso, may isang kunehong nagngangalang Snowball na biglang lumitaw sa gitna ng kalsada. Inatake niya at ng kanyang mga kasamang hayop ang mga tao sa sasakyan at pinalaya ang lahat ng nahuling hayop. Ipinakilala ni Snowball ang sarili bilang pinuno ng isang grupo ng mga hayop na itinapon ng kanilang mga amo. Tinawag nila ang kanilang grupo na Manhole Gang at layunin nilang maghiganti sa mga tao. Upang makaligtas, nagsinungaling sina Max at Duke at sinabi nilang galit din sila sa mga tao. Dahil dito ay pinaniwalaan sila ni Snowball at isinama sila sa kanilang tagwan sa ilalim ng lungsod. Samantala, patuloy namang naghahanap si Gidget kay Max sa tulong ng iba pang mga hayop sa gusali. Sa huli ay nalaman nila na nasa ilalim ng lungsod ang dalawang aso. Doon sa tagwan ng Manhole Gang, kailangan sana nina Max at Duke na sumailalim sa isang ritual ng pagsisimula. Ngunit biglang dumating ang mga pusa na nagsabing nagsinungaling ang dalawang aso at ninakaw lamang ang kanilang collar. Nang malaman ni Snowball na naloko siya, nagalit siya at inutusan ang lahat ng hayop na habulin sina Max at Duke. Habang hinahabol sila sa mga lagusan sa ilalim ng lungsod, napadpad sila sa isang talon sa kanal. Itinulak ni Duke si Max pababa sa tubig at tumalon din siya pagkatapos. Habang tinatangay sila ng agos, pinanood lamang sila ni Snowball at nangakong paghihigantihan sila. Samantala sa apartment, tinipon ni Gidget ang lahat ng hayop sa gusali upang gumawa ng plano para iligtas si Max. Nalaman ni Gidget ang nangyari kay Max at humingi siya ng tulong sa iba pang mga hayop sa gusali upang iligtas siya mula sa sewer. Samantala, sina Max at Duke ay patuloy na tinatangay ng agos hanggang sa mapunta sila sa isang malakas na whirlpool at masipsip sa isang tubo na naglabas sa kanila sa gitna ng Hudson River. Kahit hindi sila mahusay lumangoy, nakalapit sila sa isang bangka. Madaling nakasakay si Duke sa bangka, ngunit si Max ay natulak ng tubig mula sa propeller kaya muntik na siyang malunod. Agad namang inihagis ni Duke ang emergency buoy at hinayla si Max upang mailigtas. Noong una ay inakala nilang makakauwi na sila, ngunit kalaunan ay napagtanto nilang papunta pala sa Brooklyn ang bangka, nakabaligtaran ng direksyon ng kanilang tahanan. Samantala, nakita ni Snowball at ng kanyang grupo ang direksyon ng bangka at nangakong hahabulin ang dalawang aso upang makapaghiganti. Sa gusali naman ng mga hayop, pumunta si Gidget at ang kanyang mga kaibigan sa apartment ni Pops, isang matandang basset hound na kilala ang maraming hayop sa lungsod. Naisip nilang matutulungan sila nitong hanapin si Max. Noong una ay tumanggi si Pops, ngunit nang makita niya si Chloe ay agad siyang pumayag na tumulong. Pinapunta niya ang ibang hayop sa sewer upang hanapin si Max. Habang naglalakbay sina Max at Duke, nagutom si Duke nang makita niya ang isang taong kumakain ng sandwich. Nagkaroon ng ideya si Max na magpanggap na kawawang aso, ngunit kinain ng lalaki ang buong sandwich at hindi sila binigyan ng kahit kaunti. Maya-maya ay naamoy nila ang mga sausage at sinundan ang amoy hanggang sa makarating sila sa isang pabrika ng sausage sa kabilang bahagi ng lungsod. Samantala, dinala ni Pops ang grupo ng mga hayop sa iba't ibang lugar sa New York hanggang sa makarating sila sa pasukan ng sewer. Sa loob ng maruming lagusan, nakita nila ang Manhole Gang na nagluluksa sa pagkamatay ng ahas na Viper, lalo na si Snowball na galit at naghahanda ng paghihiganti kay Max. Nang marinig ni Gidget ang pangalan ni Max, agad niyang ipinagtanggol ito at sinabi na kilala nila ang aso. Dahil dito ay nagalit si Snowball at inutusan ang kanyang grupo na habulin sila. Nagkaroon ng habulan hanggang sa makatakas ang mga alagang hayop sa lagusan, ngunit nahuli si Norman ng isang buwaya. Sa pabrika naman ng sausage, napasakay sina Max at Duke sa isang trolley na nagdala sa kanila sa lugar kung saan pinoproseso ang karne. Kumain sila ng maraming sausage at mas naging malapit sa isa't isa. Ikinwento ni Duke ang tungkol sa kanyang dating amo na dati niyang nakatira sa lugar na iyon. Sinabi niya na inampun siya ng kanyang amo noong tuta pa lamang siya at itinuring siyang parang sariling anak. Ngunit isang araw ay hinabol niya ang isang paru-paro at naligaw siya ng landas. Dahil hindi na niya nahanap ang daan pauwi, nahuli siya ng animal control at napunta sa pound hanggang sa ampunan siya ni Katie. Nang marinig ito ni Max, iminungkahi niyang hanapin nila ang dating bahay ni Duke dahil baka namimiss pa siya ng kanyang amo. Kahit nagdadalawang isip si Duke, napapayag siya ni Max na subukan.
Ngunit nang makarating sila sa dating bahay, nalaman nila mula sa isang pusa na wala na sa mundo ang dating amo ni Duke. Labis itong ikinagulat ni Duke at hindi niya matanggap ang balita. Nang dumating ang bagong pamilya sa bahay, nagalit si Duke at tinahulan sila upang paalisin. Habang nag-aaway sina Max at Duke dahil sa nangyari, dumating ang isang tauhan ng animal control at nahuli si Max gamit ang panghuli ng hayop. Sinubukan ni Duke na iligtas siya at tumalon sa tao, ngunit siya ang nahuli at isinakay sa sasakyan. Naiwan si Max na nagtatago at nakita niyang dinala si Duke. Dahil ayaw niyang iwan ang kanyang kaibigan, nagpasya siyang habulin ng sasakyan upang iligtas ito. Samantala, sina Snowball at ang kanyang mga kasama ay nagbalat kayo bilang mga tao upang hindi mapansin habang hinahabol si Max. Nang makita nila si Max na humahabol sa sasakyan, sinundan nila ito. Tumalon si Max sa likod ng van na may mga nahuling hayop, ngunit huminto ang sasakyan sa traffic light. Dahil sa kaguluhan, nahuli ang baboy at butiki ng animal control, kaya napilitan sina Max at Snowball na magtulungan upang iligtas ang kanilang mga kaibigan. Ninakaw nila ang isang bus at hinabol ang van. Sa bilis ng kanilang pagmamaneho, nabangga nila ang sasakyan ng animal control. Dahil sa banggaan, natumba ang bus at nahulog ang van sa tulay na halos bumagsak sa ilog. Habang walang malay si Snowball, sinubukan ni Max na iligtas si Duke mula sa loob ng van. Pumasok siya sa sasakyan at sinubukang kunin ang susi upang buksan ang kulungan, ngunit nabasag ang windshield at nahulog ang sasakyan sa ilog. Tinangay ng tubig si Max at nawala ang susi, ngunit hindi siya sumuko. Samantala, tumalon si Snowball sa tubig, kinuha ang susi at dinala ito kay Max. Dahil dito ay napalaya ni Max si Duke at sabay silang lumangoy palabas ng sasakyan. Nang makaligtas silang lahat at makarating sa pampang, nagdiwang ang mga hayop. Pagkatapos nito ay ninakaw nila ang isang taxi at bumalik sa kanilang apartment. Nagpasalamat si Max kay Gidget sa pagtulong sa kanya at nagpaalam sa mga bagong kaibigan mula sa Manhole Gang. Sinabi ni Snowball na hindi niya gusto ang buhay ng mga alagang hayop, ngunit nagbago ang kanyang isip nang ampunan siya ng isang maliit na batang babae na nagngangalang Molly. Nang maramdaman niya ang pagmamahal sa unang pagkakataon, pumayag siyang sumama sa bata at maging alaga nito. Samantala, nagsiuwian na rin ang mga tao sa kanilang mga apartment at natagpuan ang kanilang mga alagang hayop na tila walang nangyari habang sila ay wala. Pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho, umuwi si Katie at nakita niyang napakagulo ng bahay. Ngunit taliwas sa inaasahan ni Max, hindi siya nagalit. Sa halip ay natuwa siyang makita na magkasundo na sina Max at Duke.